Well! Hello mga Bebshi! Nag-crave lang naman ako ngayon ng Bicol Express. Why not? Coconut ay magluto ako ngayon. Ito na nga din ang karning binili ko. 1.5 kilo ang binili kong pork. Tapos itong niyo, pinagaling na namin to mga Bebsh. And then maglagay ako dito ng 1.5 tasa ng tubig para talaga creamy ang ating gata. Gamit ako dito ng unang piga at pangalawang piga na gata. Ito na din ang mga ricados na gagamitin ko, Bebsh. Siling labuyo, bawang sibuyas. Tapos gagawa ako ng sarili kong shrimp paste. Naman gagamit ako dito ng kamatis. Inuna ko na din hiniwa itong bawang. Tapos sinunod ko na din itong sibuyas. Itong kamatis para sa uyap na gigisahin ko. Kaya kung wala naman kayong ready-made na shrimp paste, ay maggisa lang kayo ng alamang. Tapos sunod ko namang hiniwa itong siling labuyo. Mas masarap pag maraming sili mga bebs. Dahil nga naman Bicol Express, kaya expect talaga natin na maanghang. Ayan na nga, hiniwa ko na din itong karne. Sino ba dito mahilig sa Bicol Express? Ay, perfect tong video para sa'yo, bebs. So, una ko munang ginawa ay nagisa ko ng bawang sibuyas tapos kamatis. Ito nga pala ang gagawin kong shrimp paste. Ilagay ko na din itong uyap or alamang mga bebs na kulay pink. Ay, uy. So, tinimplahan ko lang ito ng 3 kutsarang brown sugar. Tapos, ihalo-halo ko lang ito hanggang sa ma-dissolve na itong sugar. And then, pag medyo dryness ng uyap, dryness. Yes, mga babs, luto na yan. Lagay ko muna siya sa lalagyan and then set aside ko muna ito. Tapos ko na ding nahiwa itong karne. So, transfer ko lang muna ito dito sa lalagyan. Ulam pala namin ito for lunch and dinner, mga babs. And then, mag-start na din ako magluto. Naglagay lang ako dito ng konting oil sa non-stick pan. Ang una ko munang lulutuin na itong taba ng baboy, mga babs. Ipalabas ko muna ang oil nitong taba. Pag taba talaga, mga babs, siya ganito ang ginagawa namin. Pinalabas muna namin itong mantika. Tapos lulutuin ko ito hanggang sa magkulay brown na. Ay, bakit ba naman ako binidyo na ganitong angle? Nakita talaga ni Habi ang malaki kong braso. Ay, uyi. But it doesn't matter at all. Ganun. So, ayan na nga mga bebshi. Nagkulay brown na nga itong taba. So, ihain ko muna ito para set aside muna. Kasi nga naman, medyo marami na ang oil. Kaya dapat natin yang bawasan, mga bebsh. Pagkatapos kung binawasan konti yung oil, nilagay ko na din itong karne ng baboy. And so, ito naman ang sunod kong lulutuin. Lulutuin ko lang itong karne ng 5 minutes para medyo mag-tender na itong karne ng baboy. So, tinakpan ko lang ito. And then, after naman, ay halu-haluin mo ito. Na yan nga, medyo lumabas nga yung tubig. After 5 minutes, mga bebsh, ay ihain mo na ito. Sinama ko na siya dito sa una kong nilutong taba ng pork. Sunod naman ay tinapon ko ang tubig na pinagluto nitong karne. And then nilagyan ko ulit ito ng mantika. Pagkatapos naman ay ginisa ko na itong bawang at sibuyas. And then pagkatapos ko namang nagisa nitong bawang at sibuyas ay nilagay ko na din itong pork. And so hinalo-halo ko lang ito mga beb. Bale, ang ginawa ko ngayon ay ginisa itong karne. Ginawa ko lang kasi kanina ay pinalabas ang oil ng taba. And then medyo pinatender ko lang din itong karne ng baboy. So this time ginisa ko na ito na may bawang at sibuyas. Tapos sinimplahan ko ito ng black pepper. Lagyan ko na din ito ng ginagamit naming MSG. So depende na yun sa inyo mga bebs kung anong gusto nyong itimpla. Sunod naman mga bebs, ay nilagay ko na itong pangalawang piga na gata. So medyo madami nga ito kaya hindi ko lang muna inubos. And so hinalo-halo ko lang ito mga bebs. Pagkatapos naman ay tinakpan ko muna at hayaan ko muna itong kumulo. And then after 1 minute ay pinuksan ko na ulit ito para haluin again. And pag titingnan nyo mga bebs, medyo nawala na yung gata na nilagay ko. Kaya naman ay nilagay ko na itong unang piga na kakang gata. This time, very creamy na itong nilagay natin na gata mga bebs. Yan, so medyo marami na itong nilagay ko. And then tinimplahan ko na din ito ng asin. So hinalo-halo ko lang ito and then tinakpan ko na din ito ulit. Pinakulo ko ito mga 2 minutes mga bebs. And then ayan na nga, nilagay ko na din itong siling labuyo. So green lang yung kulay na nilagay ko. Pwede din kayo maglagay ng pula kung gusto nyo talagang sobrang anghang. Sunod naman ay naglagay na ako dito ng shrimp paste na ginawa ko. Bali 1 kutsara at half lang ang nilagay ko dito mga bebs. So hinalo ko lang ito para mag-mix itong shrimp paste. And then tatakpan ko ulit ito mga bebs para mag-resiko na ito. After 3 minutes mga bebs ay ganito na siya. O diba, tingnan nyo naman mga bebshi, ang sarap-sarap. Pag ganyan na siya mga bebshi at medyo nawala na yung sabaw ay luto na yan mga bebs. And so pwede mo nang i-transfer ito sa lalagyan. I-transfer mo na sa serving plate. Grabe, ang bango-bango niya mga bebshi. Ayan nga, tinransfer na namin ito sa serving plate. Naku, pag ganito talagang ulam, may mapa-only rice ka talaga. Sansya na kayo mga bebs, apple talaga itong manok sa kapitbahay. Kaya naman, Bicol Express to serve.